Sa definisyon ng Biblia, isang tao na umiibig sa lahat ng panahon. Sa definisyon ng Biblia, ang tunay na kaibigan, mahal ka sa lahat ng panahon. Galit ka, di ka galit, may pera ka, wala kang pera. Ang kaibigan, umiibig sa lahat ng panahon. Yan ang kahulugan ng kaibigan. Paano ka maging kaibigan? Ay matuto kang umibig sa lahat ng panahon. At dapat ang kaibigan, chine-cherish yan. Hindi lang yung kaibigan mo, pati kaibigan ng tatay mo, utos ng Diyos eh. Huwag mong pabayaan eh. Basahin natin sa Kawikaan 27:10. Ang iyong sariling kaibigan at ang kaibigan ng iyong ama ay huwag mong pabayaan. At huwag kang pumaroon sa bahay ng iyong kapatid sa kaarawan ng iyong kasakunaan. Maigi ang kapwa na malapit kaysa kapatid na malayo. Kita mo, kaibigan ng iyong ama, huwag mong pababayaan. Parang ipinipreserve yan eh. Para matupad yung salita ng Diyos na ang kaibigan umiibig sa lahat ng panahon. Hindi parang pag wala ka ng pakikinabangin, ayaw mo na siyang kaibigan. Sabi nga ng Kawikaang English, make new friends but don't forget the old. For new friends are silver and the old ones are gold. Tama yun eh. Tama yun. Nasa Biblia yun. Ang kaibigan ng tatay mo. Kaya pagkakaibigan ng tatay mo, may pagmamahal ka sa tatay mo, pati yung kaibigan niya, kaibigan mo rin. At pati yung sarili mong kaibigan. Sa araw nga na nangangailangan ka, hindi mo maaasahan yung kapatid mo na nasa malayo. Ba, kapatid mo nasa Mindanao, ikaw naman ay nasa Luzon. Eh nagigipit ka, maasahan mo ba yung nasa malayo? Kakalungin ka ba nun kung halimbawa nadapa ka? O kaya ikaw ay nasugatan. Siyempre, yung nasa kapitbahay mong malapit, mas mabuti yung kaysa doon sa kapatid mo na malayo. Ay dapat, pati kapitbahay mo, kaibigan mo rin.